Nagkita kami kanina. And guess what? Ninakaw niya ulit ang pagkatao mo. Hindi ko tuloy alam kung paano siya nakapasok dito habang nandito ka sa kumpanya, pagtuturan ko kay David. Pumasok siya sa opisina ko para iabot ang papers na inasign ko sa kanya. Mabilis kong makilatis kung si David o Deo na ang kaharap ko. Sa mata ko tinitingnan at kinukumpara ang dalawa. Yeah, I know. Nakasabay ko siya sa elevator kanina. So are you okay? May ginawa ba siyang mali sa'yo? Binastos ka ba niya? Sabihin mo agad sa akin, para mapatulan ko na ang hayop na yon, malutong na saad nito. Ayos lang ako. Hindi na sa akin bago ang ganun na sitwasyon, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Besides, I can protect myself, tugon ko sa binata. Kahit na. Babae ka pa rin, Sandra. Mas malakas at mapuwersa pa rin ang lalaki kaysa sa mga babae, pagsasambit niya. Hindi mo na ako kilala, David. Kaya huwag mo akong ikumpara sa mga babaeng mahina, pahayag ko na may kainisan sa boses. Pakiramdam ko kasi ang baba ng tingin niya sa akin. Hindi na ako talunan. At higit sa lahat, kaya kong makipaglaro sa mga demonyo. Hinubad ko naman ang blazer na suot ko para bumungad ang malaki kong suso. And at this point, tanging tubi ang aking suot na bumabagay sa fit na pants. Kaya nasilayan ko ang paglunok-laway ng lalaki. May problema ba, David? Mapang-akit na tanong ko. Bahagya ko pang ipinakita ang collarbone dahilan para makuha ko ang kiliti niya. Para kaming bumalik sa nakaraan. Sa nakaraan na una naming pagkikita sa club na pinapasukan ko. Ganito kasi ang eksenang nangyari sa amin kaya ko nakuha ang atensyon niya. Oh, wala naman. Pero malakas ang aircon kaya baka magkasakit ka. Well, hindi naman ako magtatagal dito. I have a date, bigkas ko sabay kuha ng lipstick para i-apply ito sa labi. The date? Magde-date kayo ni Derek, he asked me. No, hindi si Derek ang kadate. It's Deo, agad na sagot ko at kinorekta ko pa talaga ang maling hula niya. Ano? Pero Sandra, delikado. Lalo na sa postura mong iyan. Binibigyan mo siya ng dahilan para gumawa ng kasalanan, litanya ni David. Matagal na siyang makasalanan. Ang akin lang, gusto ko pang dagdagan, ngising kong saad at patuloy na nilalagay ang lipstick. Sasama ako. Hindi ako mapapakali kapag concern ka. Too late. Dahil pumayag na ako, pagsasambit ko. Hindi ko na siya hinayaang magsalita dahil alam ko rin naman ang tumatakbo sa utak niya. Lunch date lang naman ang gagawin namin. Mag-uusap at papakinggan ang kasinungalingan niya, wika ko sa binata. Nang matapos kong ayusin ang mukha ko, nilagay ko na sa bag ang foundation at lipstick. Gusto ko sanang pigilan ka, Sandra. But you don't have the rights. Dahil kahit anong sabihin ko, hindi ka makikinig sa akin. So I guess, I just need to follow you. Susundan pa rin kita, just to make sure that you are really safe, pahayag ng lalaki. Ikaw bahala. But you know the reason, Kylie, I'm doing this, tugon ko muli. Kinuha ko na ang maliit na bag at naglakad palabas. Acting again like we are stranger. Walang closeness ang namamagitan sa amin ni David kapag nasa labas. Kung mag-uusap man kami, siguro hanggang kumpanya lang yun. Nauna si David na naglakad dahilan para makasakay na ito ng elevator. Samantalang ako, naiwan dahil sa biglaang pagsulpot ni Derek. Aalis ka. Di ba may meeting kayo ni M.E. Alejandro? Bigkas nito nang madaanan ko ang office niya. Saktong lumabas ito at nakita ako. Sa kakatakas ko sa binata, talagang pinagtagpo pa kami. Kakain lang ako ng lunch. But I'll be back kaya relax ka lang, turan ko rito sabay beso sa pisngi niya. I need to go, huling sambit ko bago pumasok sa elevator. Kailangan kong magsinungaling kay Derek dahil ayokong dumagdag pa siya sa iisipin ko. Nakarating na ako sa parking lot. And I was so shocked nung may humaplos sa biwang ko. Hawak manyakis ang ginawa nito, kaya hindi na ako magtataka na si Deo na ang nasa tabihan ko. Grabe. Para siyang kabute na sulpot ng sulpot kung kailan wala si David sa paningin ko. Pero teka, nasaan nga ba si David? Ang buong akala ko, sumunod siya sa akin ha? Sino pa ba ang hinahanap mo? Nandito na ako, Sandra. So let's go.
Baka makita ka pa ni Derek at magselos pa yon, pahayag ng lalaki. Pilit akong ngumiti at tumango. Sure, let's go inside the car. Turan ko at talagang kotse ko pa ang gagamitin namin. That's nice. Halatang gusto mo akong makasama at makausap, natatawang sambit niya. Correction, a friendly lunch date. Kaya huwag mong bigyan na mali siya to, usal ko kay Deo. Sa kabilang banda, naganahan ang dibdib ko dahil nasilayan ko si David sa isang sulok habang pinagmamasdan kami. At least now, I know I am safe. Tapang-tapangan lang ako kanina. At masyadong mayabang kapag kausap si David. Pero ang totoo, kailangan ko siya. I badly need him. Nagkataon lang na ayokong ipakita sa kanya na mahal ko pa siya dahil kasal na ito sa iba. At ako, magmumukhang kabet kapag dumating ang araw na yon. Kaya mas mabuting ganito muna kami habang hindi pa ayos ang lahat. Ready na ang lahat. Sa pagdating namin sa restaurant, nakahain na ang pagkain sa mesa na may kasamang wine. Ganitong setup pa lang, kinutuban na ako sa pwedeng mangyari. So tinarget ko ng titig ang baso na may alak. Palagay ko, may mali sa wine na iyon. If I'm not mistaken, may hinalo siyang gamot para ituloy ang plano laban sa akin. Kung ano man yon, I'll make sure na hindi siya magtatagumpay. Pautakan ang laban namin dito. Kaya kung sino ang matira sa amin, siya ang matibay. Ano pa ba ang hinihintay natin? Nagugutom na ako, anya ko sa binata. Hinaplos ko pa ng marahan ang braso niya para painitin ang katawan nito. Ako din naman, nagugutom na, baling nito na may pagnanasa sa mukha. Kung ganoon, kumain na tayo. Parang handa na kasi ang foods natin, sambit ko at itinuro ang table. Name kasi namin ang nakalagay kaya walang sino ang pwedeng pumwesto doon. Yeh! Sinontak ko yung mga tao dito para gawin yan. Ayoko namang mapahiya sa'yo, kaya pinaghandaan ko lahat, nakangiting sabi niya. Thank you. May mabuting kalooban ka rin pala, Jimbis David, bigkas ko sabay ngisi. Pangalan pa lang ang sinasambit ko, umiiba na agad ang aura nito. What more, kung tawagin ko na siya sa pangalang Deo. Kinabig niya ang bewang ko at sabay kaming naglakad doon. Siya pa mismo ang nag-assist ng upuan para ipahatid sa akin kung gaano siya ka-gentleman. Salamat, turan ko at kinuha agad ang tissue. Umarte ako na parang umaatching para iparating sa kanya na medyo allergic ako sa pabango nito. What's wrong, Sandra? He asked me. I'm sorry, kanina ko pa kasi ito pinipigilan, ha? What do you mean? Tanong niya muli. Sumasakit ang ilong ko, bigkas ko sabay atching ulit. Kanina ko pa yan naaamoy nung nasa kotse tayo, David. And I don't like your perfume. Masyadong, hindi ko natuloy ang sasabihin ko dahil umatching ulit ako para maging kapanipaniwala. Ganon ba? Sige, aalisin ko ang polo ko. Doble naman itong suot ko, anya nito. Akma sana siyang hubad sa harapan ko, pero pinigilan ko ang binata. Can you please give some respect? Ang sagwa tingnan kung dito ka hubad. Go to the restroom, wika ko sa lalaki. Ah, yeh. Pasensya na. I'll be back, paalam nito kaya tumango ako bilang sagot. Sa huling beses, nagpahabol akong atching bago ito nawala sa paningin ko. So here I am, lumingon sa paligid dahil baka may isa siya sa lugar na to. At nung nakita ko na walang nakatingin sa akin, agad kong pinalit ang baso ko sa baso niya. And I guess, siya ang iinom ng maling wine. Grabe. Ang talino ko talaga. Bumalik na si David na naka-shirt at umupo ulit sa harapan ko. Saan mo nilagay ang polo mo? Tanong ko rito. I act like as if nothing happened. Ayun, iniwan ko na doon. Marami naman akong ganoon, he said. Okay. So let's eat. Tumatahol na kasi ang mga alaga ko sa tiyan, pagbibiro ko pa. Kinuha ko ang tinidor at tinusok ang meat. Mapang-akit ko itong kinain habang nakatuon sa akin ang mata niya. I raised my eyebrow. You're so naughty. Kaya pala nagustuhan ka ni Deo dahil sa mata mo pa lang, nakakabighani na komplemento nito. Ang dami mong alam. Kung ako sa'yo, kumain ka na lang, I replied. Eto na nga kakain na, wika niya at kinain na rin ang nasa plato. Maya-maya, bigla siyang napatitig sa wine ko. You said the way, para saan ba to na wine?
You know, hindi kasi ako sanay sa alak, pahayag ko sa binata. Well, you must try this. I'm sure, magugustuhan mo ang lasa nito. Ngayon lang nagkaroon ng ganito sa restaurant. Sinabay pa talaga sa celebration natin as e-partner. So cheers, litanya ni David. Tinaas niya ang baso at hinihintay ako na i-cheers ang baso ko sa kanya. Kaya pasimple akong umiti at marahan itong pinahalik sa baso. Cheers! A big congratulations to us. Sana tuloy-tuloy na ang lahat para makaahon din ang kumpanya mo, I said in a plastic way. Dahan-dahan kong nilagok ang wine habang nakatingin sa lalaki na tinuloy talaga ang pag-inom. Masarap nga. Mapait na medyo matamis ang lasa, pagtuturan ko. Inilapag ko ang baso na wala ng laman sabay titig sa kanya. Oh, ba't parang natahimik ka? May problema ba, David, ask him na kunwari ay concern. Wala naman, I'm just what, kunot noong sambit ko. Pero bago pa man siya makasagot, tuluyan na itong nawala ng malay na tila nakatulog. Sinasabi ko na nga ba, may plano siyang hinanda sa akin. Ikaw talaga, Deo. Utakan mo pa ang isang matsing. Plinano mo at ako ang tumapos, natatawang bigkas ko. Tumayo ako at nilapitan pa ang binatang tulog. Paano ba yan, sleep well, muli kong saad. Sininyasan ko ang totoong David na nasa labas para bitbitin si Deo. Kaya heto, hawak ko na rin sa liig ang kambal ni David. Saan natin dadalhin si Deo? Tanong ni David habang nagmamaneho siya. Nagawa na rin namin na igapos at lagyan ng tape ang bibig ng lalaki para hindi ito makawala at makasigaw. This is the plan. Ang sulungin ng butas para makapasok sa katotohanan. I know that there is a story behind this. May dahilan din ang lahat kung bakit umaakto si Deo bilang David. At ito ang gusto kong malaman. Ikaw ang bahala kung saan. Basta walang tao, anya ko bilang sagot. Okay. May alam akong lugar, tugon niya at tinuon muli ang mata sa daan. Hindi ko maiwasan na sulyapan ng tingin si David. Simula nung umamin ako sa kanya na ako si Kate, bumalik ang sigla ng binata. Pero hindi maalis sa mata ni David na medyo nasasaktan pa siya sa mga nangyayari. Buti na lang matalino ka. Kasi kung nagkataon na ikaw ang nakainom ng wine na hinain niya, baka kung napano ka na, wika ng lalaki bilang pagbubukas ng topic. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, diba? I can handle myself. Kung pautakan ang pag-uusapan, mag-training muna sila. Minsan na akong nadapa kaya hindi ko na ulitin pa yon, turan ko muli. I'm so proud of you. Kahit may nagbago man sa atin, nakakatuwang isipin na you can protect yourself now, pahayag niya sabay ngiti sa akin. Hays! Lumalambot ang puso ko kapag ganito siya makatingin. Kaya iniwas ko ang mata kay David at tumingin na lamang sa daan. After an hour, we reached the place that he's talking about. Medyo liblib na nga ito at luma ang gusali. Be careful, yung hindi siya magising, saad ko rito habang binubuhat ang kambal niya. Ang hirap ng sitwasyon ko. Pero na-realize ko na mas mahirap ang sitwasyon ni David. Imagine, mismong kadugo niya ang kalaban niya. Kung meron ako na ganitong kapatid at trinaydor ako, siguro mababaliw ako sa kakaisip. So I'm very thankful dahil nag-iisa lang ako. Nabuhay akong mag-isa at walang kapatid. Kaya ayon, wala akong pinoproblema. Pumasok ako kami sa ugali at muling ginapos ni David si Deo. Nakaupo na ito at tulog na tulog pa rin. Masyadong matapang ang gamot na nilagay nito sa alak dahil kahit anong alog ang gawin mo, hindi pa rin nagigising ang tao. What's the next? Tanong nito. Just wait, okay. Because may tatawag din sa cellphone niya. In that case, matetrace natin kung sino pa ba ang nasa likod ng lahat, ngising turan ko. Grebe. Namamangha lagi ako sa'yo. It's a good idea, Sandra, komplimento niya. Salamat, tanging sambit ko. Kinuha ko ang cellphone ni Deo at kinalikot ito ng mabuti. Finger lang naman ang kailangan para mabuksan ang phone niya, kaya hindi ako nahirapan. So I look at the gallery, pero wala itong laman na pictures. I guess, para sa contact niya lang ito. Sa palagay mo, bukod kay Katrina, sino pa ang kasama nila? I-ask David. I feel something wrong. Iba kasi ang pintig ng puso ko ngayon. Feeling ko, may dapat pa akong malaman.
Hindi ko pa masagot yan, Sandra. I don't have any evidence. Wala pang sinasabi sa akin ang inutusan ko, pagwiwika niya. Bakit? May kutob ka pa ba kung sino? Patuloy na tanong ng lalaki. I don't know. It's so weird. Pero bahala na. Basta ang mahalaga, malaman ko ang katotohanan ngayon, tanging turan ko. Umupo muna ako saglit para ipahinga ang isipan ko. Kaso ilang minuto ang lumipas, may biglang tumawag sa cellphone ni Deo. Tinitigan ko ng mabuti ang unknown number dahil sobrang familiar ito sa mata at utak ko. Ewan ko ba, lalong lumakas ang kabog ng aking dibdib at nangangatog ako na sagutin ang tawag. Where the hell are you, Deo? Kanina pa ako pabalik-balik sa restaurant na kinainan niyo ni Sandra, pero wala kayo dito. So nasan ka ha? Saan mo dinala ang babae? Di ba sinabi ko sa'yo na wala kang gagawin na masama sa kanya? Ang utos ko, takutin mo lang at magpanggap ka bilang David, mahabang wika niya na tila umaapaw ang kainisan. Si Derek? Si Derek ang nasa kabilang linya. Kasabot niya si Deo sa pagpapaikot sa akin. The heck? Bakit niya nagawa to sa akin? I've trusted him. At tinulungan niya rin ako para baguhin ang mukha ko. Then now, malalaman ko na may kinalaman din siya. Tangina Deo. Sumagot ka. Saan mo dinala si Sandra? Don't you dare to, I end the call. Hindi ko na siya pinatapos pa. Malinaw na sa akin ang lahat. Yung boses niya at yung mga sinabi niya ang naging rason para kamuhian ko siya lalo. Sandra, are you okay? Sino ang tumawag? Si Katrina ba yon? Sunod-sunod na bigkas ni David. Hindi. It's Derek. Siya ang tumawag. Magkakilala na sila ni Deo. Niloko niya ako, I said. And my tears fell down because of the pain. Masakit din pala na lokohin ka ng taong pinagkatiwalaan mo ng husto. Akala ko pa naman nagbago na siya. Pero hindi eh. Gumamit pa siya ng ibang tao para siraan ang si David. Damn it. I already know the truth. Si Derek, pinaikot niya ako. Nagkunwaring mabait sa akin para mahalin ko ulit siya. Masyado siyang plastic sa mga ginawa niya. Pero mabuti na lang hindi ko siya minahal. I'm done with him. Kaya pala hindi ko agad mahanap ang hustisya dahil siya mismo alam ang totoong nangyari. Naging sangkot siya sa mga naranasan ko noon. How can he do this to me? Pati sarili niyang anak nagawa niyang patayin. Hindi ko maiwasan na magalit sa kanya. Kahit hindi man nila sabihin ni Deo, malakas ang hula ko na may kasalanan sila sa pagkamatay ni Michael. Calm down. Walang madudulot ang galit. Kaya i-relax mo ang sarili mo, Kate, mahinang wika ni David. Tinawag niya ako sa totoo kong pangalan. Kaya medyo lumambot ang puso ko. Wala akong nagawa noon sa inyo, kaya hayaan mong ako naman ang kumilos ngayon. Ayoko nang mapahamak ka, muli niyang saad. Bahagya kong inangat ang mukha ko at napatitig ulit ako sa binata. Kaso sa hindi sinasadya, napunta ang paningin ko sa labi ni David. Ang labi na matagal na rin simula nung halikan ko siya. And you know what happened next? He kissed me. Ramdam ko ang malambot niyang labi na dahan-dahan na gumalaw para hintayin na halikan ko siya pabalik. So, kissed him back kasi medyo nadala ako sa mainit na halik nito. We are kissing in front of Deo. Kaso agad kaming napahiwalay ng magsalita ang lalaki. Masyado talaga siyang mautak dahil naalis niya ang tape sa bibig. Wow! Kissing scene. So sweet. Nabisto na pala ako. Haha, natatawang tura nito. Kaya yung atensyon namin nabaling sa kanya. So ano brother? Nautakan kita, no? Nakangising saad nito habang nakatingin sa kapatid. Masyadong mabilis ang pangyayari kasi nakita ko na lamang si David na malakas na sinuntok si Deo. Naging hudyat ito para magkaroon ng dugo ang bunganga ng binata. Tangina mo Deo. Gusto kong marinig mula sa bibig mo kung sino ang pumatay sa anak namin, pagalit na bulyaw nito. Kahit bugbugin mo pa ako, hindi na maibabalik ang lahat. Patay na anak nyo. Pinatay na. At saka, hindi mo naman anak si Michael ha? Ibang lalaki ang ama noon. Kaya bakit ba pinagpipilitan mo pa ang sarili mo sa isang babae na disgrasyada? Wika niya, kaya maging ako uminit ang dugo.
Sinampal ko ito para mabawasan ang dinidibdib ko. I knew everything. Kasabwat Derek. Magkasabwat kayo, I shouted. Pero tumawa lang ito na talagang demonyo na ang pag-iisip. Buti naman nalaman mo agad. Pero kawawa ka, kasi may hindi ka pa alam, sambit niya ulit. Ano pa ba ang hindi ko alam, kinakabahan na bigkas ko. Gusto mo bang sabihin ko na sa'yo, panghahamon nito? Shit Dio. Sabihin mo na. Huwag mo nang patagalin pa ang mga nalalaman mo dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka dito, pananakot ko. Patayin? Miss Sandra naman, hindi mo kayang pumatay. Kaya hindi mo ako masisindak sa ganyan. Kasi kahit magbago man ang pangalan mo, ikaw pa rin si Kate na mahina, tura nito at mumiti sa akin. As can do whatever want. Kaya huwag mo akong susubukan. Kung nagawa niyong patayin ang anak ko, magagawa ko rin na patayin ka, madiin kong wika. Talaga ba? Bakit? Sino bang may sabi na ako ang pumatay? Hindi ko pinatay si Michael, anya ni Deo. Sinungaling. Tumawag sa'yo si Derek. May binabala kayo laban sa amin ni David. Gusto niyong siraan ang lalaki sa paningin ko para magalit ako lalo sa kanya. Kaya wag ka nang magdeni, muli kong bulyaw. Sa tingin mo ba, magagawa ni Derek na patayin ang anak niyo? Come on, Kate. Labas na kaming dalawa sa pagpatay kay Michael. Kasi yung totoong pumatay ay walang iba kundi ang kapatid mo, pahayag niya na halos ikalambot ng tuhod ko. Anong kapatid ba ang sinasabi niya? Kung sa bagay wala kang alam sa lahat. Para kang bata na walang kamuwang-muwang pagtatawa nito. Wala akong kapatid. Kaya huwag kang gumawa ng kwento, Deo, inis na tugon ko. Wala ba talaga? O sadyang hindi sa'yo pinaalam ng nanay mo kung saan napadpad ang kakambal mo, he said again. This time, nagkaroon ng pagtataka ang isipan ko. Bakit ba ang dami niyang alam sa akin? At sa mismong pamilya ko? Sino ba ang tinutukoy? Sinong kapatid ba yan, pagsisigaw ko? Hindi ba halata? It's Katrina, he answered. Kapatid mo siya, Kate. Kapatid mo si Katrina. Ang babaeng pumatay sa mismong anak niyo. How sweet sister, right? Sakrastikong sambit ni Dio. Ayokong maniwala. Pero sa mukha pa lang namin, hindi malayo na kapatid ko nga siya. Kaya ba magkamukha kami dati, nung panahon na ako pa si Kete? Pero paano nangyari ang lahat ng to? Paano? Hindi pwede. Hindi maaari. Niloloko lang ako ni Deo para linlangin ang isipan ko. Hindi niya na ako mapapaikot pa dahil kilala ko na ang ugali niya. Tama. Hindi ko dapat hayaan na magpadala sa sinasabi ng lalaki. Magkamukha lang kami pero hindi kami magkadugo ng babaeng yon. Napailing ako ng mariin habang kinukumbinsi ko ang sarili na huwag paniwalaan ang binata. Halos ilang minuto ko tong pinag-isipan at inisa-isa ang bawat salitang binigkas ni Mama bago siya pumanaw. She told me that I don't have a sibling. So in short, Trina is not my sister. And most of all, she's not my twin. Kahit kailan, hindi ko pinangarap ang magkaroon ng kapatid na katulad niya. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Deo. He's a liar. Ikulong mo ng mabuti yan, David. Hindi dapat makatakas ang demonyo na yan hanggat hindi pa tayo nakakakuha ng hustisya. Utos ko rito. Akma na sana akong aalis ng building, pero may pahabol na tanong ang lalaki. Saan ka ba pupunta? Have something to do si Derek na mismo ang haharapin ko. Hindi ko napapatagalin pa ang lahat, tugon ko sa kanya. Ang gaga mo din talaga, Kate. Kaya ka naiisahan dahil ang bobo mo mag-isip, sambit ni Deo na talagang sumingit pa sa usapan. Salitang bobo at gaga, diyan ako nagagalit at nainis. Wala kang karapatan para sabihan akong bobo, usal ko naman. Bakit? Totoo naman ha? Kasi kung matalino ka, uunahin mong atupagin si Katrina, saad nito na talagang nagsuggest pa. Ibang klase rin ang hayop na to, matapos niyang sirain ang buhay ko, may gana pang tumulong. Patungo din naman kay Katrina ang gagawin ko. Kaya wag mo akong pangunahan, asar kong wika. Okay. Good luck, Kate. Basta ako, sinasabi ko na sa'yo ang katotohanan. Walang labis, walang kulang. Dahil ang hustisyang hinahanap mo ay nasa kamay mismo ng kapatid mo. So don't stress yourself.
I'm just concerned, anya ni Deo sabay ngiti pa. Hindi ko alam kung nang iinsulto lang ito sa akin o pinaglalaruan ako. Paano kung tama siya, Kate? Bigkas ni David na parang naniwala agad sa kakambal niya. Come on, David. Demonyo ang kapatid mo. May demonyo bang tumutulong? Kite, sa krastikong turan ko. Paano kung meron nga? Sometimes devil turns into an angel. May mga taong masama sa una, pero sa huli, nagiging mabait na, mahinang pahayag ulit nito. Tumigil ka na, David. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagkahiwalay. So please take note of that, mataray kong sambit at tinalikuran ko na sila. Sa kumpanya ang tungo ko ngayon para kausapin si Derek. Hindi ko na ipapabukas ang nalaman ko dahil ayoko nang magsayang pa ng oras. Mabilis kong drinive ang kotse papunta roon habang mahigpit akong nakahawak sa manibela. Konting tiyaga na lang, makukuha ko na rin ang hustisya para sa anak ko. Where's Derek? Pagtatanong ko sa sekretary niya. Naku, Sandra, kakaalis niya pa lang po. Nagmamadali iyon kasi akala niya may nangyari sa iyong masama, saad nito kaya napakagat ako ng labi. Call him now and tell him that I'm safe. Sabihin mo na rin na bumalik siya dito. Bilis, agad na utos ko. Okay, Sandra, noted, pagtutugon niya. Pumasok na ako sa office ni Derek dahil dito ko na lang siya hihintayin. Hindi pa man kami nag-uusap, mukhang sasabog na yata ang ulo ko sa galit. Galit ako sa sarili ko dahil akala ko mabuti siyang tao. Pero maling akala pala ang tingin ko sa kanya. Napag-awi ang mata ko sa dingding kung saan may picture kami pareho. That picture is the Kate before. Mahal niya nga ako. Pero dahil sa pagmamahal niya sa akin, gumawa pa rin siya ng mali. Halos 1 hour din ang hinintay ko bago dumating si Derek. Hingal na hingal siya na tila nagmamadali. Thanks God, you're safe. Kanina pa ako tumatawag sa'yo, pero hindi ka sumasagot, anya nito at yayakapin sana ako. Pero isang malakas na sampal ang natamo niya sa akin dahil para magulat siya. What's wrong, Sandra? Gulat na tanong nito. If don't you ask yourself, first, bigkas ko sa lalaki. Sandra, ano bang problema? You're such a good actor. Congratulations, Derek, dahil nabilog mo ang utak ko, I shouted in sarcastic. Anong, isa pang sampal para maalala mo kung paano mo ako napaikot, turan ko rito. Tiningnan ko siya ng matalim sabay tulak sa kanya. Alam ko na, Derek. Ako yung sumagot sa tawag mo kay Deo. Kaya hindi mo na ako mauuto pa, muli kong wika. Sandra, o ano? Nabigla ka ba? Matapos mo akong tulungan, may gagawin ka rin pala na masama sa akin. Mas masahol ka pa sa hayop. Paano mo nagawa na lokohin ako? Tanong ko na may namumuong luha sa gilid ng aking mata. SJ, just love you, Kate, mahal mo ako. Talaga ba? Kasi kung mahal mo ako, hindi ka gagawa ng ikakapahamak ko. So ano? Planado na pala ang lahat ha? Inutusan mo si Deo para sirain kami ni David. All this time, ikaw ang punot dulo ng lahat kung bakit namatay ang anak ko at ang anak natin, I said again. Kate, hindi. Wala akong alam dyan. Maniwala ka sa akin, ngayon lang ako nakipagsabwat kay Deo, paliwanag nito. Matapos kong marinig ang boses mo sa cellphone, sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Naiinis na sabi ko sa binata. Mahal kita, Kate. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsumikap. At nung napunta ka kay David, aaminin kong nagselos ako ng sobra sa kanya. Pero ni minsan, hindi ko nagawang sirain ang pamilya mo, lalo na ang buhay ng anak natin. Kate, ako ang ama ni Michael, at nasasaktan din ako na ibang tatay ang tinuring niya. But respect your decision. Hindi ko na kayo ginulo noon. Pero nung nakita kong umiiyak ka sa kalsada habang yakap-yakap mo ang kabaong ng anak natin, nadurog ako sobra. Galit na galit din ako, mahabang pahayag niya. Ano bang pinupunto mo ha? Nakasalanan ko ang lahat dahil hindi ako sumama sa'yo. I never blame you, Kate. I'm just explaining my side. Dahil ayokong nasasaktan ka. Nagawa ko lang to dahil gusto ko, ako na lang ulit ang mahalin mo. Kasi handa akong gawin ang lahat at higitan si David para sa'yo. Wika niya na may kalungkutan. It's too late, Derek. Because he will never love you. Yung relasyon natin, hindi na maibabalik sa dati, sambit ko at tinitigan muna siya bago humakbang papunta sa pinto.
But before I leave his office, may iniwan akong salita na dapat niyang tandaan. Salamat na lang sa tinulong mo. But I still love David. Siya pa rin ang pipiliin at mamahalin ko. I want CAE test, madiin naturan ko sa isang lalaki na kausap ko ngayon sa phone. Panibagong araw kaya panibagong plano ang gagawin ko sa araw na to. Gusto kong matuklasan kung totoo nga ba ang lahat tungkol sa amin ni Katrina. Wala naman sigurong mali kung susubukan ko ang ile, di ba? Kaya, ito ang ginawa ko. Kumuha ako ng isang tao para magnakaw ng buhok o kahit anong gamit ni Katrina. 1,000 pesos. Siguro naman, sapat na yan para magawa mo ng tama ang iniutos ko. Turan ko sa binata sa bailabas ko ng pera. Opo ma'am, akong bahala. Hindi ko kayo bibigin, magalang na tugon niya at kinuha ang pera sa kamay ko. Sinara ko na ang salamin ng kotse bago ko pinaandar ang sasakyan. Wala akong tulog kagabi dahil sa mga kaguluhan sa isipan ko. Hindi rin muna ako umuwi sa mansion ni Derek kasi ayoko na siyang makita at makausap pa. Umalis na rin ako sa pagiging siki ng kumpanya dahil ayokong makipagplastikan sa kanya. For almost 1 month, napamahal na rin ako ng konti sa mga tao doon kahit na dakilang masungit ako. Pero ganun talaga. Sometimes we need to let go, lalo na kung alam mong niloloko ka lang pala ng kapartner mo. I was very disappointed. Kasi siya yung pinagkatiwalaan ko ng plano ko, pero siya rin pala ang sisira sa akin. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit nagalit ako kay Derek. He lied to me. And he deserved to be hated. Pumunta na ako sa building kung saan iniwan ko si David doon para bantayan si Deo. Kaso sa pagbalik ko, wala ang dalawa. Wala sila sa loob. Medyo kinabahan na ako dahil baka nakatakas na si Deo at napahamak ang binatang minamahal ko. David. David, pagtatawag ko sa pangalan niya. Halos sinilip ko ang bawat sulok ng lumang gusali para lang hanapin siya. Pero kahit anong hanap ang gawin ko, wala akong nasilayan. Bullshit. Where are you, David? Inis kong turan sa sarili. Wala akong choice kundi ang tawagan siya baka sakaling sumagot ito. Ilang beses rin tumunog ang cellphone niya bago ito sinagot. Nasaan ka ba, David ha? Pagtatanong ko agad sa kabilang linya. Iritado ang boses ko dahil hindi ko na naman gusto ang ginagawa niya. Ang usapan namin, wag niyang hahayaan na makatakas si Deo, pero mukhang nalusutan siya ng demonyo. Nandito kami sa bahay ng parents namin, kalmadong tura nito. What? So kasama mo si Deo, muli kong saad. Yeh! Kinausap ko siya. And he said, may dapat pa daw akong malaman, wika niya sa akin. Halos gigil kong hinilamos ang kamay ko sa aking mukha dahil sa kabubuhan ni David. Are you really out of your mind? Naniwala ka sa kapatid mo? Uto-uto ka talaga, David. Binibigyan mo pa siya ng pagkakataon para takasan ang ginawa niya sa atin, lalo na sayo, paninigaw ko. Kate, his diva brother. Alam kong nagkamali siya. Alam kong siniraan niya ako. But choose to trust him again, this time. So please, hayaan mo muna kami. Nangako siya sa akin na tutulungan niya ako, mahinang sabi ng binata. David naman. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote mo. Bakit ang dali para sa'yo na, I can also handle this? Just trust me, mabilis na sambit niya na hindi man lang ako pinatapos magsalita. And yes, he ended the call. Hindi ko tuloy alam kung ano ang pinag-usapan nila. Tangina! Pabalik-balik ako sa paglalakad ngayon. Pakiramdam ko, lumilipad ang aking utak dahil sa ginawang desisyon ni David. Ang tanga niya. Sa sobrang katangahan nito, hindi ko mapigilan ang manggigil dahil sa binata. Konti na lang, sasabog na ako sa galit. Pero buti na lang at hindi ito natuloy dahil sa tawag na natanggap ko mula sa tauhan na inutusan ko kanina. Ma'am, tapos na po. Nakuhanan ko ng buhok si Inhe Katrina. Pinasok ko ang bahay niya nung umalis siya. Kaya kinuha ko ang suklay na ginamit niya, pagbabalita niya. Very good, komplemento ko rito. Hintayin mo ako dyan sa tagpuan natin, I continue. This is the only way to know the truth. Kaya hindi ko napapalampasin pa ang bawat segundo at minuto. Kung si David, nabibilog na agad ng kapatid niya. Pwes, ako hindi. Dahil gagawa ako ng paraan para makuha pa rin ang hustisya ng anak ko.
Mabilis kong pinaharurot ang sasakyan ko pabalik sa pinag-usapan namin. Nasaan na? I-ask him. Ma'am, eto na po, magalang na tugon nito. Kinuha ko na ang hawak niyang suklay na nakalagay sa maliit na plastic. Thank you, anya ko. After that, I drive again. But this time, sa private doctor ako tutungo. Sa doktor na maaasahan ko. Malaking halaga ang binigay ko sa kanya para lang dito sa essay. Dinoble ko ang pera, nang sa ganoon malaman ko agad ang resulta. It takes more than 24 hours bago niya ako kausapin. Kaya, isang araw din ang tinagal ng pagdina. Sigurado ka na ba? Tanong nito na tila binibigyan pa ako ng pagkakataon para umatras. Bagong araw pero nandito ako sa klinik niya. Dito ko naisipan magpalipas ng gabi para makita ko ang bawat kilos ng doktor. As paid you already, gayon pa ba ako aayaw? Inis kong sambit. Naniniguro lang ako, Jim Sandra. Ayoko lang kasi madisappoint ka, wika ng doktor. Bakit, Dos? Nagdadalawang isip ka ba sa ginawa mo? Kasi kung maghihintay ako ng tamang araw, pahayag ko naman. But deep inside, gusto ko na talagang marinig ang katotohanan. And, Sandra, hindi ko ugali ang magdalawang isip. Yung buhok ni Katrina at buhok mo ay tugmang-tugma, he said. What? I told you. Ayokong madisappoint ka, pero dahil mapilit ka, yes, confirm. 79%, match kayong dalawa. So in short, kapatid mo siya. Kapatid mo si Miss Katrina, paliwanag nito na halos mangalay ang paa ko. I can't believe this. Etong doktor na kaharap ko ngayon, kilala ako bilang CEO ng kumpanya. Kasi nga naging tampok ang pangalan ko dito sa Pilipinas. At malamang, kilala niya rin si Katrina dahil nga sikat na model ito. Are you kidding me, right? Tapos na ang buwan ng April. So stop making April Fools, sad ko muli. Magaling ako sa ganito. Kaya wag mo sana pagdudahan ang result ng uwi. Nandito ka habang ginagawa ko iyon. Nandito ka at naghihintay. So there's no reason para dayain kita. Besides, wala akong pakialam sa family background nyo. Labas na ako doon, Sandra, direktang turan niya. Kung sa bagay, sino ba siya para mangialam sa buhay namin? I'm sorry, pagpapaumanhin ko sabay tingin sa envelope. Can see it, turan ko ulit. Of course. Sa'yo talaga yan, ngiting pahayag ng doktor. Nanginginig ko pang ikinuha ang brown envelope. Pinipigilan ko na huwag huminga habang dahan-dahan kong nilabas ang resulta. No, it can't be. Bakit siya pa? Iling nabigkas ko sa sarili. Kapatid ko si Katrina. Kapatid ko ang babaeng sumira ng buhay ko. Ang babaeng pumatay sa anak ko na pamangkin niya. Alam kong galit na galit kahapon si Sandra dahil sa biglaang desisyon ko. I trusted my brother again. And gave him another chance para patunayan sa akin na wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Michael. Flashback, sa tingin mo ba kaya kong pumatay? Gago ako at babaero pero hindi ako pumapatay ng tao, bigkas nito habang nakaupo ako sa gilid. Tahimik kaming dalawa kanina. Walang sino man ang gustong magsalita pero sa huli, siya ang unang kumausap sa akin. Gabing-gabi na at pinapapak na rin ako ng lamok. Tinitiis ko lang dahil gusto kong sundin ang utos ni Sandra. I really feel the pain that she's suffering right now. Lalo pat sinabi ni Deo na kapatid ni Kate si Katrina. Maging ako, nagulat ng husto ng ibulgar niya ito. I can't imagine na magkadugo silang dalawa. Kung aalisin mo ang tali sa kamay at paa ko, matutulungan kita na ituro sa iyo ang kasabwat ni Katrina, anya ng kambal ko. Umiiting na ang aking panga dahil sa mga sinasabi nito. Shut the fuck up, Dio, singhang na sigaw ko. Ayoko nang pakinggan siya dahil baka nga pinapaikot niya lang ako. Minsan yan ang sinira ang buhay at ang pangalan ko sa mismong mata ni Kate. Kaya sapat na sigurong dahilan yon para hindi na ako magkaroon ng tiwala sa binata. Lahat ng tao pwede magbago. David, kahit hindi tayo magkasundo, kapatid pa rin kita. Pamilya tayong dalawa. So let me fix this problem. Ako ang nagsimula, kaya ako ang tatapos, wika niya na may pangungumbinsi. Para siyang tuta dahil sa maamo nitong mukha. The way he said it, I feel the sincerity. Paano ako makakasiguro na gusto mo nang magbago? I asked him. Gaya ng sinabi ko sa'yo, handa akong ituro ang kasama ni Katrina, litanya nito.
Bakit mo pa ituturo? Kung pwede mo namang sabihin ngayon, wika ko muli na may kainisan sa boses. Kapatid, ayokong mabigla ka. Dahil hindi mo magugustuhan kapag binanggit ko ang pangalan niya, turan niya sa akin. Tangina Deo. Ginagawa mong komplikado ang lahat. Sasabihin mo ba o hindi? I shouted. Napapakuyom na ako ng kamao dahil sa umaapaw na gigil sa katawan ko ngayon. Wala pa kasi akong balita na natanggap mula sa binayaran ko tungkol sa pag-imbestiga. Kaya hindi ko mapigilan ang emosyon ko sa tuwing binibigkas ni Deo ang tungkol dito. Ayoko sa lahat yung binibitin ako. So just tell me who's that fucking person, buliyaw ko ulit. Napatayo na ako sa pagkakaupo at tumayo sa harapan ng kapatid ko. Handa ka bang marinig kung sino siya, kambal, taas kilay na tanong niya. Sino ba kasi ang hayop na tinutukoy mo? Diretsuhin mo na lang ako, Deo, mariin na sambit ko sabay higit ko sa kanyang shirt. Kalma. Hindi ako ang kalaban mo, he said. Kaya inalis ko ang kamay ko sa lalaki at marahan na huminga para pakalmahin ang sarili. One last question, sino siya? Mahinahon na tanong ko rito. He looked at me and then he smiled. Si Mom. Siya ang may pakana ng lahat. She's also the one who told to Katrina to kill Michael, mahinang sagot niya. Nanliit naman ang aking mata at halos malunok ko ang buong laway ko dahil dito. Damn it! Paano magagawa ni Mom yon? Bigkas ko naman. Alam kong ayaw niya kay Kate, pero yung patayin niya ang bata para lang paghiwalayin kami ay sumusobra na. Hindi na ito makatarungan pa. Believe it or not, silang dalawa ang nagplano. Tinulungan ko lang si Katrina dahil nga matagal ko na siyang gusto. Nasilaw ako sa pagmamahal noon pero ngayon hindi na. Nagsisi na ako sa kasalanan ko. Nilamon na rin ako ng konsensya ko kaya sinasabi ko to, mahabang kwento nito. Sarili kong magulang, nagawa niyang guluhin ang pamilyang binubuo ko. It hurts. Palayain mo lang ako, sasamahan kita sa bahay, wika niya muli. Pinag-isipan ko munang mabuti kung paniniwalaan ko siya o hindi. But at the end, pinalaya ko pa rin siya. Wala naman sigurong mali kung magbago ang isang tao na nagkasala. I want justice to my son. Mabait na bata ang anak namin ni Kete. Kahit hindi ko siya kadugo, tinuring ko siya na parang akin, pahayag ko ng pakawalan si Deo. Huwag kang mag-alala, babawi ako sayo. Babawi ako bilang kapatid mo. Yung gusot na pinasok ko, ayusin ko para maging okay na tayo, tugon niya at tinapik ang aking braso. Iyan niya flashback, heto na kami ngayon, nasa bahay ng magulang ko. Katabi ko si Deo habang hinihintay namin na lumabas si Mom mula sa kanyang kwarto. Hindi na ako nagtaka pa nung tumawag si Kete sa akin. Hinahanap niya kami ng kambal ko. At base sa pananalita nito, halos hindi niya makontrol ang inis at galit. Pero hinayaan ko na lang dahil para din sa amin ang ginagawa ko. Sa madaling salita, isinantabi ko muna ito. Sabay naman kaming napatayo ni Deo sa kinaupuan nang bumaba si Mom. Nakangiti siya at isa-isa kaming niyakap. Nakakatuwa. Pareho kayong dumalaw para kamustahin ako. Ang sweet niyong magkambal, malambing na sabi nito. Hindi ako umimik at pinagmasdan ko muna siya. Paano niya kaya nagawang patayin ang kaligayahan ng mismong anak niya? Teka nga, nagkabati na ba kayo? Usisang tanong nito. Nagkabati na kami. Maayos na kami ni Deo. Ikaw ba? Kailan mo ba ayusin ang pagkakamali mo, sa krastikong sad ko? Hindi ko na napigilan ang bunganga ko at kusang bumuka ito. What are you talking about, David? Pumunta ka ba dito para lang inisin ako? She raised her left eyebrow. I know everything. So don't act as if you're innocent, diretsang turan ko sa magulang na kaharap ko. Nawala na rin ang respeto ko sa kanya. And I don't care anymore about her feelings. She doesn't deserve the word respect. Deo, kausapin mo nga ang kapatid mo. Dahil hindi ko gusto ang nilalabas ng bibig niya, pagbabaling nito sa lalaking nasa tabi ko. Mom, I'm sorry. Let's just accept the fact na may mali ka, tugon ng kambal ko. What the hell, Dio? Pati ba ikaw na paborito ko, magagawa mong sabihin yan sa akin, sambit niya na may kalakasan ang boses. Sinabi ko na kay David ang nalalaman ko. Katulad mo, mautak akong tao. Kaya nagawa kong imbestigahan ka. At sinabi rin mismo ni Katrina ang tungkol sa ginawa niyo. Inutusan mo siya na lasunin si Michael, di ba? So she killed the child para mapunta si David sa kamay niya, wika muli ni Deo. Wala akong alam dyan.
Kaya kung meron man na dapat sisihin, baka si Katrina yon. Dinadawit niya lang ang pangalan ko para sa akin, mabaling ang galit ni David, she said. Stop that nonsense explanation. Wala nang makikinig sa'yo. Tapos na ang kasinungalingan mo. At kahit nanay kita, handa akong ipakulong ka, madiin naturan ko kay mom. So mark my words, bigkas ko sa huling pagkakataon. Nanlulumo pa rin ako sa katotohanan. Pero walang patutunguhan ito kung hindi ako gumagalaw at naghahanap ng ebidensya. I need to do something to know the whole story. Litong-lito ako sa mga nangyayari. Hindi ko na matanong pa si nanay dahil patay na ito. Yung papa ko rin, matagal na akong tinalikuran. Hindi ko nga siya kilala dahil tinakbuhan daw nito ang responsibilidad bilang ama sa akin. Kaya sa murang edad, nagtrabaho na ako. At dahil doon, nakilala si Derek na binigyan akong Michael sa buhay ko. Kaso sa isang iglap, namatay ang anak ko. Namatay siya sa mismong kamay ni Katrina. All this time, kapatid ko pala ang may kagagawan. Shit! Bakit ba ang bagal mong mag-isip ngayon, Kate? I said. I'm facing the mirror while talking to myself. I don't know how to start the new plan. Plano ko kasing kausapin si Katrina at magpapanggap ako bilang si Sandra. Total, Sandra ang mukha na ginagamit ko ngayon dahil sa surgery. Bahala na, sambit ko muli. Kinuha ko na ang wallet sa kama matapos kong mag-ayos. Umuwi kasi ako sa bahay para maligo at magpalit ng damit dahil nga nagstay ako kagabi sa mismong klinik. Busy ako sa araw na to, so wala na akong oras para intindihin si David. Hindi niya sinunod ang utos ko, kaya wala na akong pakialam sa kanya. Magkanya-kanya na kaming kilos, total nagmamagaling masyado ang binata. Titay, sumakay ulit ako sa kots ko at drinivito sa bahay na tinutuluyan nila Katrina. Medyo nahihilo na ako dahil wala pa akong pahinga simula pa kahapon. Pero ganun talaga, kailangan kong magtiyaga para makuha ang hustisya na inaasam-asam ko. Ang bahay na hinintuan ko ay yung bahay mismo kung saan dito ako dinala ni David noon. Ito yung bahay na inenjoy namin noon nung nabubuhay pa si Michael. Ang saya sana namin kaso ang saklap ng kapalit. Bumaba na ako sa aking sasakyan at lumapit sa doorbell para pindutin ito. Isang katulong ang bumukas ng gate kaya nakapasok na ako sa loob. Ma'am, sandali lang po. Sino po kayo? Pagpipigil niya habang hinahabol ako. Tuloy-tuloy naman ako sa paglalakad at nagbibingi-bingihan. Teka lang po ma'am, she said again. But she's too late kasi tuluyan na akong nakatuntong sa mismong bahay. Binago na ang design ng bawat sulok. Kaya hindi ko maramdaman ang totoong saya dito. Napadako naman ang tingin ko sa sala, dahilan para mabigla ako sa aking nasilayan. Umiinom ng alak si Katrina na tila lasing na ito. Tamang-tama pala ang dating ko. Sabi kasi ng matatanda, nagsasabi raw ng totoo ang lasing. Nalalabas nila ang saloobin na tinatago nila. Kaya humakbang agad ako patungo sa tapat ng babae. Kumusta? Tanong ko sa maayos na paraan. Bahagya itong napatingin sa gawi ko, na medyo tiningala niya ang ulo para makita ako. I'm just here to visit you. And aside from that, we need a model in the company. So ikaw ang naisip ko, kasi marami ka ng experience about modeling, turan ko para lang makaisip ng sasabihin. Yung pinaplano ko sa kanya noon na papahiyain, hindi na matutuloy dahil nga umalis na ako sa pagiging si. Kaya nagsisinungaling ako kay Katrina, para hindi ito magduda. Ha, malakas na tawa ang pinakawalan niya dahil sa sinabi ko. Tipsy na ang galawan nito. And the way she logged, halatang nilamon na ng kalasingan. Tangina ha. Si David ang inaasahan ko na pumunta, pero ikaw ang nagpakita. Isa pa nga, tangina mo, Sandra. Ha, muli niyang saad na hindi mawala ang pagtawa. Excuse me, taas kilay kong bigkas. Ayoko pa naman sa lahat yung minumura ako. O bakit? Di ba tangina ka? May boyfriend ka na, tapos nilalandi mo pa rin ang asawa ko. Hindi ka man lang nahiya, usal na sigaw ni Katrina. Wala akong nilalandi, kalmadong wika ko. Talaga ba? Anong tawag mo sa paglapit ng asawa ko sa'yo? Mapanghamon na sambit niya. Katrina, si David ang may gustong lumapit sa akin, hindi ako. So be careful with your words. Lasing ka na talaga, mataray kong turan. Hindi ganito ang gusto kong marinig sa kanya,
pero mukhang imposible yata na umamin ito. Well, kagaya ng sinabi ko, para sa kumpanya ang pinunta ko. Kaya kung ayaw mo, aalis na lang ako. As don't want to waste my saliva to the toxic people like you, diretsang litanya ko. I was about to turn his back pero may salita itong binitiwan. Ano ba kasing meron sa'yo, Sandra? Wala na nga si Kete sa pesting mundo na to, tapos ikaw naman ang pumalit. Tangina lang, malutong mura ni Katso gave her cold look, nang sa ganoon, hindi nito isipin na interesado ako sa pinagsasabi niya. You know what, I'm really tired. Mahal na mahal ko si David. I can't lose him. As she can't also live without him, umiiyak na tura ng babae. Para siyang bata na nagmamakaawa ngayon sa akin. Nakayakap kasi ito sa aking tuhod na animo'y pinipilit ako na layuan ang lalaki. Please, wag naman ang asawa ko. Kasal na kami. Wag mo sanang agawin si David sa buhay ko, bigkas nito ulit. Katrina, wala akong inaagaw, malamig na pahayag ko. Sandra, alam kong mabait ka. Kaya sana hayaan mo na kami ni David. Huwag mo nang sirain ang pamilya ko, hindi ko sinisira ang pamilya mo, Katrina. Dahil hindi ako ganun na tao. How about you? Tinanong mo na ba yan sa sarili mo, balik na saad ko? Wala. Wala akong sinira. Patay na si Kete nung kinasal kami ni David. Si Kete, inuod na siya. At masaya ako na ganoon ang nangyari sa kanya. Wika nito na tila baliw na. Wala akong magawa kundi ang tingnan at pakinggan siya. At alam mo ang nakakatawa? Matagal ko nang alam na kapatid ko si Kate, hahaha. Kasi sabi ni Daddy, nung pinanganak kaming dalawa, ako lang daw ang nakuha niya, hahaha. Natatawang kwento ni Katrina. What? Kay kapatid mo si Kate na minahal ni David, hahaha, kapatid ko yon. Kaso nga lang, hindi niya alam na kapatid niya ako. Pero okay na rin yon kasi hindi ko naman tanggap na kadugo siya. Mabuti nga at nahiwalay ako sa kanila. At sinama ako ni Daddy sa kabit niya. Kaya ayon, maganda ang buhay ko, she said again. Gusto kong magsalita pero pinigilan ko ang aking bunganga dahil si Sandra ako sa paningin niya. Lumagok ulit siya ng alak, sabay tingin ulit sa akin. Kaya wala akong sinira na pamilya. Hindi ko sinira ang pamilya ni Kate dahil patay na siya. Patay na siya, bulyaw nito. Nagawa niyang ibato ang bote dahilan para mabasag ito. Kaya kung hahayaan mo kami at lalayuan mo ang asawa ko, magiging happy family kami nila David at Michael, turan niya na lalong ikinagulat ko. Did she mention Divison's name? Anong sabi mo, I asked. Sa puntong ito, feeling ko, tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi patay ang anak nila. Hindi patay si Michael, hahaha. Pinalabas ko lang na patay para sa ganun mamatay talaga si Kete sa pagluluksa. Kaya ayon, nagtagumpay ako dahil namatay nga siya. Ang galing ko, di ba? Masyado akong mautak. Hindi niya alam, ibang bata ang iniyakan niya, hahaha. Paninigaw nito sabay palakpak. Katrina, madiin na sambit ko sa pangalan ng babae. Imposible ang sinasabi niya. Nakita ko ang mukha at labi mismo ng anak ko. Si Michael yung iniyakan ko. Si Michael yung niyakap ko. Kaya paanong buhay ito? Nasaan si Michael, tanong ko rito. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Hindi tayo close, Sandra. Nay. Hahahatsupi, wika nito na may pang-inis. Hindi na ito nakasalita pa dahil tuluyan na siyang nakatulog sa sobrang kalasingan. Well, what's your next plan, year? Tanong ni Dio sa akin. Nasa bar kami at kasalukuyan na umiinom ng wine. Umalis na kami sa bahay at dito namin dinais na pumunta. Kakasuhan ko siya, kung ayon ang nararapat, turan ko sabay lapag ng alak sa mesa. Tama yan. I'll support you. Handa ako maging testigo laban sa kanya. At handa rin akong harapin ang mga kasalanan ko, kung sakali man na may nilabag ako, wika nito at pilit nang umiti. Medyo kampante na ako ngayon dahil tuluyan na ngang nagbago si Deo. Sa kabila ng ginawa niyang mali sa akin, handa siyang linisin ito para lang mabalik sa maayos ang lahat. For the last time, nilagop namin ang alak bago kami umuwi sa kanya-kanya naming bahay. Umuwi si Dio sa kondo. Samantalang ako, balak kong silipin si Katrina. Halos hindi ko na kasi siya nakakausap pa, kaya titingnan ko kung okay lang ba ang kalagayan nito.
Hindi pa rin mapawi sa isip ko ang tungkol sa kanilang dalawa ni Kate. Magkapatid sila at katulad namin ni Deo, kambal din sila Katrina. Kaso hindi ko inaasahan na sa paghinto ko ng motor, si Sandra ang bumungad sa akin. Hindi maipinta ang mukha niya na tila batang nakaupo sa may gate. Yakap-yakap niya rin ang tuhod at bahagyang umiiling. What's happening to her? Mahinang tanong ko sabay alis ng helmet. I walked towards to her. Siguro naramdaman niyang may tao, kaya napatingin sa gawi ko. Ano bang nangyari? Did she hurt you? Bigkas ko na may concern sa boses. David, utal na sambit niya sa pangalan ko. Naluluha ito na may halong pagkagulo sa reaksyon. Si Michael, bibuhay daw siya sabi ni Katrina, she continue. Napakunot ang aking noo dahil sa biglaang pagsabi niya. Kate, are you okay? I asked her again. Talagang tinanong ko siya kung ayos lang ba dahil baka nilalamon lang ito ng pagkaulila sa bata. I don't know. Hindi ko alam. Pero simula nang sabihin ni Katrina na buhay si Michael, hindi na mapakali ang dibdib ko. She said, tinago niya daw ang bata para lang maging pamilya kayo, pahayag niya muli. Umupo naman ako para maging kapantay siya. And at this point, inayos ko ang buhok niya na tumatakip sa mata nito. Ako nang bahala ang kumausap kay Katrina. At kung totoo man ang sinabi niya, ibabalik ko siya sayo. Hahanapin ko si Michael, pagtuturan ko sa babae. Mahigpit niya akong niyakap at tuluyan na itong napaiyak. Sana nga buhay ang anak ko, David. Sana buhay ang anak natin. Kasi miss ko na si Michael. Miss ko na siyang yakapin at halikan. At miss ko na ang dating tayo na masaya, wika niya habang patuloy sa pagbuhos ang luha sa aking shirt na suot. Marahan ko lang na hinaplos ang likuran niya para mailabas nito ang lungkot. Maya-maya ay tumigil na ito at napaalis ng yakap. I also tried to have Ian a test. And she's my sister. Magkapatid nga kami, anya nito na tila mabigat sa kalooban. I know and I feel her situation. Ganito din kasi ang naramdaman ko nung nagalit ako kay Deo. Pero darating ang panahon, huhuparin ang galit niya kay Katrina. Wait for me here. Kakausapin ko siya, tanging saad ko at tumayo na. Akma na sana akong papasok sa gate pero natigilan ako dahil nakatayo na si Katrina doon. Matalim ang titig niya na animoy sinapian ng demonyo. Napatayo na rin si Kate nang masilayan ang babae. Akala ko ba, tulog ka na, tura nito sa kapatid. Bakit? Nagulat ba kita, Kate? Tanong niya na may kadiinan sa pangalan na binigkas. Sinasabi ko na nga ba, buhay ka pa. Kaya pala ibang-iba ang dating ni David sa'yo dahil humihinga pa ang kambal ko, wika niya na may puot sa pananalita. Base sa postura niya, halatang lasing ito. Pero sa pagsasalita ni Katrina, parang nawala ang kalasingan niya. If you think na magiging happy ending ang love story nyo, hindi ko hahayaan na mangyari yan. Hawak ko si Michael. Anumang oras, pwede ko siyang patayin. Isang tawag ko lang sa tauhan ko, tiyak, malalagutan ng hininga ang bata. Pahayag nito na tila hindi na tao ang kaharap namin. Katrina, please. Stop this. Tigilan mo na yan. Si Michael, pamangkin mo siya. Hindi mo dapat ginagawa yan, pamangkin ko siya. Kaya nga, sinagip ko ang buhay niya nung sinabi ng mama mo na lasunin ko ang bata. Pero kung hindi ka talaga mapupunta sa akin, I can kill a child, kahit kadugo ko pa yan, she said in devil voice. Lily, are you doing this? Nakakaya ba ng sikmura mo na pahirapan ang mismong kapatid mo at ang anak niya, hindi ako ang nauna? Inagaw ka ni Kate sa buhay ko. So I'm just paying back. Kinuha ko si Michael para maging buo tayo. Kasi alam kong napamahal ka na sa bata, wika nito na may halong pagpapaliwanag. Humakbang ako ng ilang pulgada para pigilan siya sa kanyang binabalak. Hawak kasi nito ang cellphone dahilan para tawagan ang tinutukoy niyang tauhan. David, matagal nang plinano ng mommy ang tungkol sa pagpatay sa bata. She knows about Michael. At alam ko rin na kapatid ko si Kate. Kaya nung inutusan niya akong lasunin ang bata, hindi ko ginawa. Pampatulog lang ang inihalo ko sa pizza para sa ganon sugurin si Michael sa hospital. Pero nung sinugod ang bata, pinalabas kong nalason ito dahil binayaran ko ang doktor. And you know what, habang pinaplano ni mom yon, may binili na akong bata na patay. Yung mukha ni Michael, pinagaya ko nang sa ganon maging makatotohanan ang lahat, patuloy niyang kwento. Habang sinasabi niya ito, hindi maalis sa labi ni Katrina ang ngisi. I'm so intelligent, proud na bigkas ng babae.
Wala na yata sa katinuan ang taong ito. Kaya huminga ako ng malalim, bago ko hinawakan ang kamay ni Kat nasa mismong tapat niya na ako ngayon dahilan para matitigan ko siya sa mata. I'm begging you. Kung talagang mahal mo ako, handa kang palayain ang bata, pakiusap ko rito. Please Katrina. Please, muli kong sambit. Naiiyak siyang nakatingin sa akin at tila nagdadalawang isip pa ito. I love you David. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita, yes, I know. And same feelings dahil minahal din kita. At mahal pa rin kita. Kaso yung pagmamahal na yon, hanggang kaibigan o kapatid na lang siguro, wika ko sa kanya. David, hindi ko kaya. Hindi ko pa matanggap. Asawa mo ako eh. Kasal na tayo, di ba? Naluluhang tanong ng babae. Pero sa halip na sagutin ko siya, I just hugged her. Gaya ng sinabi ko, minahal din kita. But you don't deserve me. Kasi hindi ko kayang ibigay ng buo ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya sana, palayain mo na ako, kat hayaan mo na kami ni Kate. Huwag mong ipagkait sa bata ang maging masaya. So please, tell me, kung nasaan si Michael, mahinahon na saad ko. Matagal din ito bago sumagot. Kikasama siya ni Kuya Edward. Hindi ko naman kaya na ipahamak siya at ipahawak sa maling tao. Kaya kunin mo na siya, tura nito sa akin. Habang binibitawan niya ang salitang yon, ramdam ko na mahirap para kay Katrina na aminin ito. Kaya kahit papano, natuwa ako sa naging desisyon niya. Sinabi na sa amin ni Katrina kung saan na location nagtatago si Edward habang kasama si Michael. Edward is also Jingle brother. Pero hindi talaga kami magkadugo dahil anak ito ng asawa ni Papa sa ibang lalaki. In short, single mom na talaga yung pinalit ni Papa sa mama ko. Naging klarado na sa akin ang lahat dahil mismong si Katrina ang nagsabi nito. She cleared everything to us. At humingi na rin ito ng tawad sa harapan namin ni David. So at this point, patungo na kami sa hideout para kunin si Michael. Gusto ko nang makita ang anak ko. Gusto ko na siyang pupugin ng halik gaya ng ginagawa ko noon sa kanya. Ikanan mo ang kotse. Pagtuturo ni Kat sinama namin siya para hindi kami maligaw at hindi matagalan ang paghanap namin. Sinunod naman ni David ang winika ng babae, kaya agad niyang iniliko sa kanan ang sasakyan. Medyo liblib nga ang lugar. Pero sobrang ganda at mahangin sa kalooban dala ng mga puno. The car stopped in front of the gate. Teka, bakit bukas? Sambit ni Katrina na tila may pagtataka. Mabilis siyang bumaba at naglakad papasok. Hindi na rin kami nag-aksaya pa ng oras ni David dahil sumabay na kami sa kapatid ko. Hindi ko pa tuluyang napapatawad si Katrina dahil hindi naman ganon kadali ang magpatawad. But promise to myself na kapag nakasama ko na si Michael, handa na akong patawarin siya. Papa, isang malakas na sigaw ang narinig ko sa bandang itaas. My son crying while shouting. Michael is alive. Totoong ang buhay ang anak ko. Pero bakit? Bakit ganitong sitwasyon ang naabutan namin? Hindi si Edward ang maihawak sa bata. Dahil hawak mismo ng matikas na lalaki ang aking anak. Sa katabi nito, nandun ang mommy ni David. Kakuya, utal na bigkas ni Katrina nang lapitan si Edward na duguan at walang malay. Parang nawala ang kalasingan nito at naging normal ang pagtakbo niya palapit sa binata. Pero hindi ko muna itinuon kay Edward ang pansin ko dahil yung buhay din ng anak ko ay nanganganib sa kamay ng iba. Mom please. Ibigay mo na sa amin si Michael. Maawa ka sa bata, wika ni David at nagsimula siyang makipag-usap sa ina. Hindi ay bobo, David. Kaya hindi day madadaan SEDV ganyan, she shouted. Bata yan, Mom. Sana naman, ibigay mo sa kanya ang karapatan para mabuhay. He said again. Pero hindi ito nakinig sa sinabi ng anak. So I don't have choice kundi ang aminin ang pagkatao ko. Alam kong may galit kayo sa akin dahil pumasok ako sa buhay ng anak niyo. Hindi niyo ako gusto para sa kanya. Pero sana, wag niyong idamay ang anak ko, naluluha kong sambit. Kinakabahan kasi ako sa pwedeng mangyari kay Michael, lalo pat nasa mataas na building siya. Oh, ikaw pala si Kate. Grabe. Hindi ako nagkamali ng hula nung nasilayan ko ang mukha mo, ngising saad niya na hindi man lang nagulat sa pag-amin ko. Kung sa bagay, kahit ilang beses mo pang palitan ang mukha mo, amoy ko pa rin ang lansa mo, patuloy nitong sabi.
Kahit kailan talaga, matabas ang dila niya. Mabuti na lang, hindi ako pumapatol sa mga hayop. I was about to say something, pero mismong si Katrina ang sumingit. Please, hayaan niyo din sila. Ibalik niyo din S.A. Michael S.E. kapatid bay, turan niya sa ginang. After hearing the words, kapatid ko, give my heart melt. Ramdam ko kasi na tunay na ang pinapakita ni Katrina. Hisa, dear, bakit parang lumiko ka ng landas? Di ba ito ang plano natin? Ang makuha ang anak ko, wika niya para ipaalala ito sa babae. I changed my mind. And I've learned to let go of your son. Kaya sana ganun ka rin, mahinahon na tugon nito. At sa tingin mo ba, susundin ko ang sinasabi mo? Katrina, pareho tayong makukulong. Sa bilangguan pa rin ang bagsak natin kahit na isauli ko si Michael, wika niya ulit. Malamang may ginawa tayong mali. Kaya anong aasahan mo? Special treatment, sa krastikong saad ni Katrina na talagang dinaan pa sa biro ang lahat. Hindi kasi ako katulad mo, Katrina na nagpapauto. Kaya kung ako sayo, huwag kang maniniwala sa kanila. Dahil kapag nabuo sila, magiging kawawa ka, sulsol na tura nito. Ayoko na ho. Pagod na akong habulin si David. Masakit din sa akin na pakawalan siya, pero mas masakit kung pipilitin ko siya, kahit na hindi ako ang mahal niya, she replied. That line made me feel the love of the sister. Kaya nakikiusap ako, pakawalan mo na ang pamangkin ko. He doesn't deserve this. Hindi ko tuloy alam kung paano mo nalaman ang lugar na to at kung paano mo nalaman na buhay siya, anya ni Katrina. At bilang tugon, tumawa lang ang mommy ni David. Yung tawa na may halong insulto. Siyempre, may mata at tenga ako sa pamamahay nyo. Kaya nung sabihin mo ang lugar kung nasan si Michael, inunahan ko na agad kayo, ngising bigkas niya. Binalikan ko tuloy ang oras nung umamin si Katrina sa amin, that time nakatayo at nakamasid lang ang isang katulong sa may sulok. Kaya siguro, siya yung tinutukoy niyang mata at tenga doon. How dare you, usal ni Kat sa babae. Hindi ko na kaya to, sumusobra na siya. Nasasaktan na ang anak ko sa mahigpit na hawak ng lalaki, kaya kailangan ko na siyang kunin. Akma na sana akong aakyat sa itaas pero pinigilan ako ni David. No, Kate. Dito ka lang. Ako nang bahala kay Michael, seryosong wika nito. Bahagya akong tumango para ipahatid sa kanya na mag-ingat siya. Kaya heto, abot tingin ko na lamang si David habang tumatakbo pataas. Buwisit! Akin DC dance bata, rinig kong sambit ng mommy ni David. Mas kumabog ng husto ang dibdib ko dahil wala na akong tiwala sa may hawak. Anytime, handa siyang hulugin ang anak ko. Sige David, subukan mong lumapit hindi gaya magdadalawang isip itapon dance bata, pagsisigaw niya. Nasa mismong taas na si David kaya ganito na lamang ang galit na umaapaw sa ginang. O ikaw, ano pang hinihintay mo? Bubugin mo na yan. Wala na akong pakialam kung anong mangyari sa kanya. Hindi ko na siya anak ngayon, utos nito sa tauhan. Agad naman itong sinunod ng malaking lalaki kaya sinugod niya si David. Natatakot ako. Hindi ko alam kung paano nasisikmura ng nanay niya na ipabugbog siya. David, tanging bigkas ko sa pangalan niya. Nasilayan ko na may dugo na siya sa labi dala ng mga suntok. Pero sa huli nagawa niyang lumaban at patumbahin ang malaking lalaki. Kaya sa puntong iyon, tanging mommy niya na lang ang kalaban. Don't you dare to walk towards to me, kung ayaw mong makita na duguan si Michael, madiin na sambit niya. Mom, anak ko rin siya. Hindi ko man kadugo ang bata, pero anak na siya sa paningin ko. So please, ibigay mo naman sa akin ang kaligayahan na gusto ko. Kahit isang beses lang, suportahan mo naman ako, wika nito sa magulang. Rinig na rinig ko ang usapan nila dahil sa etyo. Ano bang gusto mong gawin ko? Lumuhod ako sa harapan niyo. Mom, I can do it, handa akong lumuhod at halikan ang paa mo, kung iyan ang paraan para ibigay mo si Michael, muli niyang sabi. Ilang minuto ang tinagal bago magsalita ang ginang. At tila natauhan ito sa kanyang ginawa dahil binaba niya ang anak ko. She let go din by son. Kaya ganun na lamang ang tuwa sa aking puso. Papa, pagsasambit ng bata. Tuluyan na akong nakahinga ng malalim dahil sa wakas, sumuko na ang mommy ni David. Today is our wedding day. Annulled na ang kasal nila David at Katrina,
kaya tinuloy na ulit namin ang kasal na pinangarap naming dalawa. Ang daming nangyari sa love story namin ng lalaki. But still, kami pa rin hanggang dulo. Marami man ang sumira sa amin. Pero kaakibat noon, lahat sila nagbago. Si Derek, he continued his passion. Pinalago niya ang kumpanya kahit siya lang mag-isa. Hindi ko naman pinagdamot sa kanya si Michael dahil may karapatan siya sa bata. Si Edward naman, nagpapagaling pa siya sa hospital. Nagpapasalamat din ako sa kanya dahil maayos ang trato niya sa anak ko nung wala ako sa tabi nito. May mabuting kalooban din pala ang binata na ngayon ay kapatid na rin ang turing ko. So here I am, walking in the red carpet patungo sa mismong altar. Suot ko ang mahabang gown habang hawak ko ang bulaklak. Hindi ko mapigilan ang luha na pumapatak mula sa aking mata. This is the tears of joy na sinasabi nila. At legit nga na ganito ang mararamdaman mo kapag ikakasal ka. Napadako naman ang tingin ko sa kaliwang banda kung saan nandun sila Deo, Katrina at ang mommy ni Gino na magiging mama ko na rin. Yes, invited silang lahat. Pinili nilang pumunta sa kasal ko kahit na may mga posa sila. Kailangan kasi nilang pagbayaran ang kasalanan na iyon dahil labag ito sa batas. Hindi ko rin maiwasan na malungkot para sa kapatid ko. I saw on her eyes the sadness and jealous na tila nasasaktan siya sa nakikita niya. Hindi ko naman siya masisisi dahil minahal nito ng husto si David. Siya ang nauna kaysa sa akin. Pero ganun talaga, kahit nauna ka pa sa buhay niya, hindi ka pa rin sigurado na ikaw ang makakasama niya sa huli. She's the first, but I'm the last. At sobrang sakit yon sa side niya na makita si David na ikakasal sa akin. And all I can say, I'm really proud to her. Akalain niyo yon na kaya niyang i-let go ang lalaki na ginawa niyang mundo. Huminto naman ako sa tapat ni Katrina at marahan ko siyang inisyan. That smile symbolizes love and forgiveness to her. Pinatawad ko na siya matapos namin makuha si Michael. Kaya tinanggap ko na siya bilang kapatid. I continue walking again hanggang sa matunton ko na ang pwesto ni David. Next page at sa pagkakataong ito, nasa altar na kami at harapan ni Father. Yung wedding ceremony, tumagal ng 1 oras hanggang sa sinabi nito ang katagang, "You may now kiss the bride." Kaya si David, marahan na iniangat ang belo para halikan ako. Hindi pa man siya humahalik, narinig ko agad ang hiyawan ng mga tao sa simbahan. So, closed the eyes now at hinihintay na lamang na dumampi ang labi niya sa akin. Sa palagay ko, ilang pagitan na lang, malapit nang magdikit ang labi namin sa isa't isa dahil naamoy ko na ang hininga niya. Pero gano'n na lamang ang pagkabigla ko nang may humawi sa bewang ko at pumagit na sa amin si Michael. Mama, Papa, doon na lang kayo sa kwarto mag-kiss. Huwag po dito, maraming tao. Mahiya naman po kayo sa mga walang jowa, singit nitong sabi dahilan para magtawanan ang lahat. Buwisit! Nabuhay nga ang anak ko, naging traidor ulit siya sa buhay ko. Pero kahit ganoon, ako na mismo ang gumawa ng paraan. I kissed David at wala nang nagawa si Michael. And I'm happy to say that this man beside me is now the husband. Yes, a TV story.